Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 6 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:22 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes at nais ko po mag-vlog patungkol dun sa headline kahapon na si Joel Villanueva at saka si Bong Revilla ay naghain ng counter affidavit patungkol dyan sa akusasyon sa kanila sa flood control project. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay patungkol po dito sa Joel Villanueva at Bong Revilla naghain ng counter affidavit. Kahapon nga yan nakita. Ay ano ba ang sinasabi nila? Ay ganun din hindi ba? Malinis sila Kwan lang yan, sabi nila, ridiculous, hindi ba? O panggigipit lang o panggugulo lang yung inihain na demanda laban sa kanila. Ayan po o yung accusation, hindi ba? Accusation laban sa kanila. Ridiculous daw at panggigipit lang o panggugulo. Ngayon ay hayaan nyo po na magbigay po ako ng kaunting komento rito na naiiba doon sa komento ng iba. Opo, hindi ko na i-repeat yung kasi marami na ang nagsasabi, opo, na dapat ibilanggo na yan, ganyan, o ikulong na sila, o yun nga, hindi sila paniwalaan, ganun, ako po, iba ang i-discuss ko dito. Ang i-discuss ko dito ay ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan. Dahil sa ganyan ang sinasabi nila, mga kababayan, mga minamahal, kung ganyan ang sinasabi ng isang akusado o iyang ganyan, ay patuloy po magnanakaw yan. Opo, patuloy. O kaya, hindi makaka-recover yan. Ganun pa rin ang resulta niyan. O kaya, hindi sila mapatawad ng Panginoon. Pag hindi kang napatawad ng Panginoon, ay tuloy-tuloy ka. Kasi nga po, ang tao ay alipin ng kasalanan. Lahat po tayo. Yung iba nagbabago. O yung iba ay may ibang pananampalataya, baka hindi nagnanakaw ng malakihan. May precaution kasi nga iba-iba po ang pananampalataya ng tao Pero generally speaking, ay lahat po tayo ay alipin ng kasalanan. Kaya ay lahat po tayo ay pwedeng malagay sa ganyang katayuan kung may pagkakataon na magnakaw. Opo. Ngayon ay paano maaalis dyan o paano maaalis yan sa atin? Ay simpre i-accept mo na hindi mo kayang paglabanan yan, hindi ba? I-accept mo na nagawa mo yan. Ngayon kung uumpisahan po natin ang solusyon kasi ng iba, pati yung mga tauhan ng administration. Kung uumpisahan natin yan, na ako ang malinis, hindi ba? Ako kaya kong sugpuin yan, walang mangyayari dyan. Wala. Kasi ang Biblia po nagtuturo ay walang malinis kahit na isa. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay naligaw.
Yan po nakasulat sa Biblia. Kaya noong sinasabi po ni Duterte na kaya niyang sugpuin ang korupsyon, hindi na ako maniwala dun eh. Opo, iyon po ang pinangatawanan ko noon. Kalukuhan niyang kako. Kasi para masugpo yan, ang una mong gawin pag-amin. Opo. Yan po na may problema. At least may problema, hindi ba? O nagnanakaw ka o hindi mo mapigilan kasi nga alipin ka eh. Siyempre ano ang susundin mo? Adi yung utos ng dyablo, hindi ba? Na magpayamang ka. O yan po eh. Ngayon, ito ngayon si Joel Villanueva at saka si Bong Revilla, hindi na magbabago ito. Kasi ang sinasabi nila, malinis sila eh. Hindi ba? Malinis sila eh. O, paano silang kahahabagan ng Diyos? Sige nga. Paano ka kahahabagan ng Diyos ay ang sabi ni Jesus Christ eh, I have come to heal the sick. Sabi niya eh, yung may mga karamdaman. Oh, ay kung wala pala silang karamdaman, hindi ba? Oh, at sinasabi nila na malinis sila, na ginugulo lang sila, na fabricated yan, o kaya ay it's ridiculous. O, ridiculous daw eh. Hindi ba? Wala na pong tsansa yan. Ngayon, ito po ang Bible verse, Romans 10:10. Bakit kailangan ang tao ay aminin? Aminin eh. At kahit naman po sa batas ng tao na kinopya natin yan sa Diyos, kinopya po natin sa Diyos yan eh. Pag inamin mo ang kasalanan mo, yung parusa bababa ng isang sentensya. Hindi ba? O, ay kung hindi mo aminin, ay wala. O, ito po Romans 10:10. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Mahirap pong intindihin. Mahirap pong intindihin yan. Pero ay okay lang, ay ipaliwanag po natin. Yan? Ay paborito ko po ito eh. At noon nga, ay halos hindi ko maintindihan ito eh. Ulitin po natin for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ayan po. Ay ito pang isang version na medyo malapit o mahawig. Kahawig doon sa paborito kong version. Ito for with your heart you believe and are justified, and with your mouth you confess and are saved. Ayan po ang isang version. Ang isang version naman ay parang ganito. For on what you believe, you are justified, and on what you confess, you are saved. Your confession was made unto your salvation, and your belief or your faith was made unto your justification, or you are justified because of your faith, and you are saved because of your confession. Ayan po hindi ba? Ang linaw po niyan. Halos lahat ng version nga kabisado ko Kailangan may confession bago ka masave. Hindi ba? At yan po ang nilalakad ng Biblia. Yan ang nilalakad po ng Biblia. Ngayon, ay paano nga ito si Joel Villanueva at saka si Bong Revilla, ay paano silang masasalba doon sa mga pinagagawa nila? Hindi ba? Kung hindi nila aminin, ayan nga, lalo pa silang magnanakaw yan para ibayad doon sa mga susuhulan nila. Hindi ba? Kung sino man yan. After 10 years kasi malilimutan na yan at lalapitan nila yung mga justices o yung mga judges, hindi ba? Ganun lang po yan Pero hindi sila masave o hindi sila mapawalang sala sa mata ng Panginoon.
Opo. At kung hindi ka na napawalang sala sa mata ng Panginoon, kawawa ka. Kasi ikaw ay maglilingkod lang sa dyablo. Yan po ang sinasabi ko dito. Magnanakaw ka ng magnanakaw hanggang mamatay. Ayan po. Deuteronomy, ito po Deuteronomy ay paborito ko po ito. Deuteronomy 30 verse 14. Itaas ko lang po kasi maganda po ito Maganda maganda po ito at hindi nyo pa siguro narinig ito. Opo. Deuteronomy 30 verse 14, but the word is very near you. Yan po ang sinabi ng Deuteronomy. Old Testament pa lang ito But the word is very near you. Near you. It is in your mouth and in your heart so that you may obey it. Ayan po nakasulat. The word is very near you or near to you. Napakalapit sa iyo. Ano ba yung sinasabi? Yung salvation at saka yung justification. Malapit sa iyo. Sabi ng Biblia, it is nearer than you can imagine. The word is very near you. Yung paano ka masave, the word is very near to you. It is in your mouth and in your heart that you may do it. Sa iba, you may do it. Dito, that you may obey it. Pero mas gusto ko ang you may do it. Ano ba yung gagawin mo? I-confess mo. Hindi ba? Ikaw lang. Hindi ba? Ano pa? Maniwala ka. Hindi ba? Maniwala ka. Dalawa ang it is in your mouth and in your heart. Ano ba yon? In your mouth you confess it and in your heart you believe it. Na kaya kang isave ni Jesus Christ. Ayan po pero hindi ka lulusot sa hatol ng batas. Pagbabayaran mo yan. Kasi nga ay hindi naman maaalis yung for whatever a man so shall he reap. Hindi maaalis yung Ngayon ay babasahin ko lang po itong buo. Itong Deuteronomy 30 verse 14. Babasahin ko lang po buo para maniwala po tayo. Ayan po dito nang galing yan. At ito ay inulit sa Hebrew. Nasa Hebrew po din ito. At ang pinagkuhanan niya ay dito nga sa Deuteronomy. Nung dinidiscuss ni Moses doon sa Deuteronomy ang ano ba yung salvation o ano ba yung justification. Ayan po noon pa dinidiscuss na kasi iyan Kaya lang hindi malinaw. Itong New Testament talagang nilinaw na maigi. Ito na sa Deuteronomy 30 verse, siguro ito nagumpisa sa 12 It is not up in heaven so that you may ask, you have to ask, who will ascend unto heaven to get it and proclaim it to us so we may obey it. Not is it beyond the sea. Mahirap itong translation pero it is not beyond the sea ang ibig sabihin, so that you have to ask who will cross the sea to get it and proclaim it to us so we may obey it. No, ang sabi niya, the word is very near you. It is in your mouth and in your heart so that you may obey it. Yan po ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, yung salvation nyo, sabi niya, o yung justification nyo, wala doon sa langit. Para sabihin niyo na sinong sasampa sa langit. Sino ang kukuha doon sa langit para dalhin sa lupa? Yan po ang sinasabi diyan. Wala sa langit. Wala din sa ibayong dagat.
para sabihin nyo, ay sino ang lilipat ng dagat para kunin doon at dalhin dito sa amin para magawa namin. Yan ang sinasabi ni Moses. It is not in heaven that you will ask, who will go in heaven? O sino ang sasampa sa langit? Ay, galing na nga po doon si Kristo, hindi ba? Galing na po doon si Kristo. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin na, sino ang sasampa sa langit? Ay, wala nga sa langit eh. Inilagay na sa ating, it is very near you. It is in your mouth and in your heart. Yan po ang sinasabi. So that you will do it, or you can do it, or you may obey it. Ulitin ko lang ang tinatanong po dito ay, it is not in heaven. Ang sabi po yung salvation. So that you will ask, who will ascend unto the heaven to get it and bring it to us so that we can obey it. It is not over the sea. It is not beyond the sea. Ay kasi nga siguro yung barko noon hindi pa nakakatawid ng mga malalaking dagat eh. It is not beyond the sea. So that you will ask, who will go over there and get it and bring it to us so that we may obey it? No, ang sabi po ni Moses. No, sabi niya, the word is very near you, sabi niya. Napakalapit sa inyo. Isang dangkal lang ang pagitan po ng puso at sa kakwan Mahigit lang isang dangkal at ng bibig. At nasa iyo para magawa mo. Ay ayan nga Ay hindi naman nila ginagawa Ang ginagawa po nila, ano pang sinasabi ni Joel Villanueva? Malinis siya, hindi ba? Wala akong kasalanan, sabi niya. Pumunta ako dito kanya para ipakita na sumusunod ako sa due process. Wala namang ibig sabihin yan Hindi ba? Matagal pa po yung due process na yan. Matagal-tagal pa yan. Kasi nga ay iimbestigahan ka dyan ipagtatanggol mo. Ang due process po is the right to be heard. Ayan. Pumunta ka dyan at magsasalita ka dyan na mga kasinungalingan, hindi ba? Sabihin mo na malinis ka. Ay wala kung ganyan. Walang mangyayari dyan. Patuloy silang magnanakaw yan. Maniwala po kayo sa akin. Ay ito nga si Kwan Ito si Kwan namatay na yung attorney Cambi namatay na kasi yun ang idiniin ni Bong Revilla. Nakulong po yun at namatay na sa kulungan. Yun daw ang tumanggap ng pira. Yung Kwan niya, chief legal staff niya. At ito naman si Joel Villanueva, ay na-involve na ito dati kay Napolis. Ay bakit mas malaki pa ngayon? Nagbago ba? Hindi nga Patuloy po kasi nga walang pag-amin. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. It is very near to you. It is nearer than you can imagine. It is in your heart and in your mouth so that you can do it. Hindi na kailangan ang cellphone. Hindi na kailangan ang load. Hindi na kailangan ang taxi. Hindi ka babayad. Wala kang babayaran. You have to believe and you have to confess. Ayan po. Hindi ba? Para, ayan nga, masave ka. Hindi ba? Yan po ang pinapangatawanan namin, mga born again. Kasi nga, ay nakasulat It is nearer than you can imagine. Ay saan ba ang salvation ko? Ay wala nga naandyan sa bunganga mo. I-confess mo yung mga kasalanan mo. At maniwala ka na papatawarin ka. Yan lang po. May pira ba? Wala. Kaya nga justified ang Diyos Kahit na ikaw ay nakabilanggo na, pwede kang, kahit na ikaw mamamatay na pwede pa mag-confess hindi ba? Kahit na wala kang pira, wala kang pambayad ng taxi, wala kang cellphone, i-confess mo lang. Kaya nga, very fair ang Panginoon justified ang hatol ng Panginoon. Wala kang babayaran
Ngayon, paglakad mo, sakay mo lang ng taxi o jeepney, bayad ka hindi ba? O, lahat po yan. Pagtawag mo sa telepono, bayad ka. Hindi ba? Lahat po yan. Pero nga dito, sa salvation, wala. Kaya nga, kahit na ikaw ay hari, pwede mong gawin. Kahit na ikaw ay yung artista, pwede mong gawin. Ikaw ay military, pwede mong gawin. Ikaw ay bilanggo, ikaw ay nasa agaw buhay, pwede mong gawin. Ayan po ang nilalakad ko po dito. Hindi ba? Yan ang solusyon. Ulitin ko lang pag ang solusyon ay ganun sa ginawa ni Duterte, na ako lang ang makakasugpo niyan. Whip of corruption lang, sabi niya, ibibilanggo niya. Ayan na nga po, hindi ba? Kalukuhan lang po yun. At isinulat ko po yan doon sa Philippine Daily Inquirer noon. Sinulat ko na yan kasi alam ko nga na ang salvation ay ang mauuna ay confession. Ayan po. Ano ang sinasabi ni Duterte noon? Ano ang sinasabi niya? Siya ang makakasugpo ng korupsyon. Ay kalukuhan yan. Hindi ba? Kalukuhan yun, kako. Wala yan sa Biblia. At ngayon nga, itong mga pero other topic po ito, hindi rin ako naniniwala dito sa mga tauhan ni Marcos na kung wala silang confession ay hindi nila masusugpo yan. Ang una kasi ay confession ay malamang yung iba dyan involved din Kaya palagay ko mahihirapan talaga. Opo. Kailangan kasi confession. Pero hindi po yun ang topic natin. Ang topic natin ay ito kay Joel Villanueva at saka kay Bong Revilla. Hindi ba? Wala sila pong confession o yung admission. Wala po Paano silang makaka-recover niyan? Wala. Kung hindi, patuloy at patuloy silang mag-iipon ng pira para ibayad doon sa ine-expect na nila yan na after 5 years, 10 years ay babayad na sila ng mga hurado, hindi ba? At pag yan ang nabayaran, sinabi ko na kahapon, pag yan po ang nabayaran o tumanggap ng suhol, yung mga hurado, diyan po galit na galit ang Diyos. Opo. Ang politiko kasi ay okay lang kasi nagpapakain po sila yan O may mga constituent na pinapakain yan o inaalagaan, hindi ba? Humihingi ng abuloy. Kung may namatay, nagbibigay sila. Kaya parang yun ang kaugalian. Kaya napipilitan sila. Ay pero kung ang huradong naman, hindi ba? Ang judge naman, wala namang constituent yan Bakit sila tatanggap ng suhol? Hindi ba? Ayan po. Kaya nga po, pinaparusahan po ang bansa. Bababa ang value ng pera o mawawalan ng value ang pera o mawawala ang gobyerno. Sasalakayin ng ibang bansa. Ayan po kung naging corrupt na talaga ang mga justices natin. At nakikita nga natin ganyan nakikipagkuhan na sila nakikipagkompetensya po sa mga politiko, hindi ba? Ayan Pero ang tawag diyan ay suhol lang. Suhol. Opo. Ayan po pero nga ang sinasabi ko dito ay ang mauuna dyan para ma-rectify yan o maayos yan is confession. Ayan po at sana ay sa ating pakikinig po ay dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Ulitin ko lang yung salvation mo, para bigyan ko ng emphasis, it is not in heaven. It is not over the sea. It is very near you. It is in your mouth and in your heart. If you confess your sin, you are saved. Yan po sige po at hanggang dito na lang po at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.